ng sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, katumigil lang. Hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. Partikular na maanghang ang mga pataba niya kay Pangulong Bongbong Marcos. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa First Lady. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa atin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo, you sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Kinuwestiyon din ng bise ang transfer order sa kanyang chief of staff na si Atty. Zuleika Lopez na 10 oras na ng gabi inilabas. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report. Nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Matapos dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez, inilipat siya sa St. Luke's Medical Center. I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng meron mga questions ng doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. Plano raw ng OVP na ireklamo ang ani tila labis na puwersa ng mga pulis habang nakabantay sa kanila. Sabi ni VP Sara, malaki na raw ang takot ni Atty. Lopez sa mga pulis dahil sa nangyayari sa kanya. Naniniwala ako na it was attempted homicide because